Bakit nga ba binago ni Martin Luther ang Biblia? Sa kasaysayan ng pananampalataya, ito ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na hakbang na humati sa simbahan at nagbunga ng libu-libong denominasyon. Ngunit anong bahagi ang tinanggal? Bakit ito ginawa? At ano ang naging epekto nito sa ating pananampalataya hanggang ngayon? Alamin natin ang katotohanan sa likod ng pagbabagong ginawa ni Luther sa Biblia. Kung interesado kang malaman ang mga lihim at kasaysayan ng ating pananampalataya, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at i-click ang bell icon para sa mga bagong kaalaman tungkol sa Biblia, simbahan, at mga aral ng Diyos. Simulan na natin. Si Martin Luther ay isang German na mongheng Augustinian noong ika-16 na siglo. Sa kabila ng kanyang pagiging pari, siya ay naging pangunahing tauhan sa Protestant Reformation, isang kilusang nagpabago sa takbo ng pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo. Noong 1517, itiniklop ni Luther ang kanyang tanyag na 95 Theses sa pinto ng simbahan sa Wittenberg. Laman ng dokumentong ito ang kanyang pagtutol sa ilang gawi ng simbahang Katoliko, partikular sa pagbebenta ng indulensya. Para kay Luther, ang kaligtasan ay hindi nabibili. Ito ay biyaya ng Diyos na matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito, nagsimula ang pagtutol niya sa ilang turo ng simbahan. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang siya nagtuligsa ng mga kasanayan ng simbahan, kundi pati na rin ng ilang aral na para sa kanya ay hindi nakabatay sa banal na kasulatan. Isa sa mga pangunahing paniniwala ni Luther ay ang sola scriptura, na ang tanging batayan ng pananampalataya ay ang Biblia lamang at hindi ang tradisyon o awtoridad ng simbahan. Dahil dito, nagdesisyon siyang isalin ang Biblia sa Aleman upang maunawaan ng karaniwang tao. Ngunit sa pagsasaling ito, hindi lamang siya nag-translate. May mga aklat ng Biblia na kanyang tinanggal o inalis mula sa kanon ng Katolikong Biblia. Para kay Luther, ang mga aklat na hindi sumusuporta sa kanyang teolohiya ay hindi dapat ituring na bahagi ng banal na kasulatan. Ang ginawang ito ni Luther ay hindi simpleng teolohikal na kilos. Ito ay naging mitsa ng paghahati-hati ng pananampalataya. Sa halip na iisang simbahan, lumitaw ang daan-daang bagong simbahan na may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Hanggang ngayon, ang mga epekto ng kanyang mga desisyon ay patuloy na nararamdaman. Ngunit upang lubos nating maunawaan kung bakit niya binago ang Biblia, kailangan muna nating alamin ano ang mga aklat na kanyang tinanggal at bakit. Ang Bibliyang Katoliko ay may 73 aklat, 46 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Ngunit ang Protestanteng Biblia na sinimulan ni Luther ay mayroon lamang 66, may 7 aklat na inalis. Tinatawag ang mga ito na Deuterocanonical books: Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Ecclesiasticus, Baruch, at 1 at 2 Maccabees, kasama rin ang ilang bahagi ng Daniel at Esther. Ayon kay Luther, ang mga aklat na ito ay hindi dapat ituring na kasing halaga ng iba dahil wala raw mga ito sa orihinal na tekstong Hebreo. Pero ang katotohanan, ang mga ito ay matagal nang kinikilala ng simbahan at bahagi ng Septuagint, ang bersyon ng Lumang Tipan na ginagamit ng mga Hudyo sa Alexandria at ng mga sinaunang Kristiyano. Isa pa sa mga dahilan ni Luther ay teolohikal. Ang mga Deuterocanonical books ay may mga aral na hindi sumasang-ayon sa kanyang paniniwala, lalo na sa mga usapin ng dasal para sa kaluluwa ng yumao.
2 Maccabees 12:24 na linya, at ang papel ng mabubuting gawa sa kaligtasan na kontra sa kanyang doktrina ng faith alone. Hindi lamang mga aklat sa lumang tipan ang nais niyang alisin. Sa bagong tipan, gusto rin niyang tanggalin ang Santiago, James, Hebreo, Judas, Jude, at pahayag, Revelation. Tinawag pa nga niya ang aklat ni Santiago na Epistle of Straw dahil ito ay nagtuturo na ang pananampalataya ay patay kung walang gawa. James 2:26. Sa kabila ng pagtutol ni Luther, hindi niya tuluyang natanggal ang mga aklat na ito sa bagong tipan, pero kanyang inurong ang mga ito sa hulihan ng kanyang salin, may kasamang babala na hindi sila kapantay ng iba. Sa madaling salita, binigyan niya ito ng mas mababang antas ng otoridad. Sa mga mata ng simbahang Katoliko, ito ay isang mapanganib na hakbang. Hindi basta-basta maaaring alisin ang mga bahagi ng kasulatan dahil sa pansariling interpretasyon. Para sa simbahan, ang Biblia ay bunga ng inspirasyon ng Espiritu Santo, hindi ng personal na opinyon. Kaya't malinaw, ang pagbabagong ginawa ni Martin Luther sa Biblia ay hindi lang salinwika, ito ay teolohikal na pahayag, at ang pag-alis ng mga aklat ay nagbigay daan sa isang pananampalatayang hiwalay sa tradisyon at sa awtoridad ng simbahan. Pero sapat ba ang kanyang mga dahilan upang gawin ito? Isang mahalagang tanong na dapat nating pag-isipan ay ito. May karapatan ba talaga si Martin Luther na baguhin ang nilalaman ng banal na kasulatan? Ang Biblia ay hindi simpleng aklat. Para sa mga Kristiyano, ito ang salita ng Diyos na hindi maaaring dagdagan o bawasan ng sinuman ayon lamang sa sariling opinyon o paniniwala. Ang kanon ng Biblia o ang listahan ng mga aklat na kinikilala bilang inspired ng Diyos ay matagal nang naipasa sa pamamagitan ng konsilyo ng simbahan. Isa sa mga pangunahing konsilyo na nagpatibay nito ay ang Council of Carthage noong 397 AD at ito rin ang ginamit na listahan ng Biblia ng mga Kristiyano sa loob ng mahigit 1,000 taon bago dumating si Luther. Ang pagkilos ni Luther ay tila pagsuway sa awtoridad ng simbahan. Sa kanyang pananaw, ang sariling interpretasyon ng isang tao ay sapat upang tanggihan ang tradisyon at magisterium, ang opisyal na tagapagturo ng simbahan. Ngunit sa pananampalatayang Katoliko, ang salita ng Diyos ay naipapasa hindi lamang sa pamamagitan ng sulat, kundi sa pamamagitan ng buhay at turo ng simbahan. Isa pa, si Luther ay hindi bahagi ng mga apostol o ng mga unang Kristiyanong komunidad na pinanggalingan ng kasulatan. Kaya't ang kanyang pagtanggal ng mga aklat ay hindi lamang teolohikal na hakbang, kundi isang pag-aangkin ng kapangyarihang hindi sa kanya ipinagkaloob. Kung iisipin, kung bawat isa ay may karapatang alisin ang bahagi ng Biblia na hindi nila gusto, ano pa ang magiging kahulugan ng pagkakaroon ng banal na kasulatan? Mawawala ang pagkakaisa sa pananampalataya at bawat isa ay magkakaroon ng kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. Ang desisyon ni Luther ay nagbukas ng pinto para sa paghihiwalay, hindi lamang sa mga turo kundi sa mismong katawan ng simbahan. Ito ang simula ng maraming denominasyon. Bawat isa may kanya-kanyang paliwanag at pagbasa sa Biblia. Ito rin ang dahilan kung bakit may iba't ibang bilang ng aklat sa Biblia ngayon, depende sa relihiyon. Kaya't ang tanong ay hindi lang bakit niya binago ang Biblia, kundi dapat ba? Ang sagot ng simbahang Katoliko ay malinaw. Ang salita ng Diyos ay hindi ari-arian ng isang tao o grupo. Ito ay banal, pinangalagaan sa loob ng mga siglo at hindi dapat pakialaman ng walang banal na awtoridad.
Sa pagtanaw natin sa kasaysayan ng pagbabagong ginawa ni Martin Luther sa Biblia, lumilitaw ang isang napakahalagang aral. Ang pananampalataya ay hindi pwedeng itayo sa personal na interpretasyon lamang. Sa loob ng daang siglo, ang simbahang Katolika ang nagsilbing tagapangalaga ng kasulatan. Tinitiyak na ang bawat aral ay nakaangkla sa kabuuan ng tradisyon at katotohanang ipinasa mula sa mga apostol. Ang ginawa ni Luther ay nagsilbing babala kung gaano kadali para sa isang tao na humiwalay kapag inuna ang sariling pagkaunawa kaysa sa kabuuang turo ng simbahan. Maraming Kristiyanong denominasyon ngayon ang bunga ng ganitong uri ng paghihiwalay. Bagamat may mabubuting layunin ng ilan, hindi maitatanggi na may dala rin itong kalituhan at pagkakawatak-watak. Kung babalikan natin ang turo ng simbahan, makikita natin na ang kasulatan ay dapat basahin at unawain sa liwanag ng tradisyon at patnubay ng magisterium, ang tagapagturo ng pananampalataya. Hindi ito hiwa-hiwalay na sangkap kundi isang buo, buhay at banal na deposito ng pananampalataya. Ang pagkakatanggal ni Luther ng ilang aklat ay hindi simpleng teolohikal na desisyon kundi isang mabigat na pagkilos na may malalim na epekto sa kasaysayan. Sa mata ng simbahan, ito ay isang babala kung gaano kahalaga ang pagkakaisa sa pananampalataya at kung paano dapat pahalagahan ang kabuuan ng banal na kasulatan. Dito rin natin makikita ang ganda ng pananampalatayang Katoliko na hindi nakasentro sa isang tao o sariling pag-intindi kundi nakaugat sa isang pamayanang may iisang pananampalataya, iisang bautismo at iisang Panginoon. Ang unity o pagkakaisa ay bunga ng pagkilala sa awtoridad ng simbahan bilang tagapangalaga ng katotohanan. Hindi nangangahulugang hindi na tayo dapat magbasa ng Biblia. Sa halip, dapat tayong magbasa, magnilay at manalangin habang kinikilala na ang ating pagkaunawa ay dapat laging humingi ng gabay mula sa simbahan. Sa ganitong paraan, hindi tayo naliligaw, bagkus mas lalo tayong lumalalim sa pananampalataya. Sa huli, ang mahalagang tanong ay ito: sino ang dapat nating paniwalaan? Ang isang taong pinili ang mga aklat batay sa kanyang paniniwala o ang simbahan na binuo ni Kristo at ginabayan ng Espiritu Santo sa loob ng 2,000 taon? Nasa atin ang pagpili, ngunit naway piliin natin ang katotohanan na hindi nagbabago, ang pananampalatayang pinangalagaan ng simbahan magpasa hanggang ngayon. Ang kasaysayan ng pagbabago ni Martin Luther sa Biblia ay hindi lang usapin ng teolohiya. Ito ay salamin ng mas malalim na hamon ng ating panahon. Sino ang ating pinaniniwalaan at bakit? Sa gitna ng libu-libong denominasyong nag-aangkin ng katotohanan, nananatiling matatag ang simbahang Katolika sa pagsasabing ang banal na kasulatan ay hindi maaaring ihiwalay sa tradisyon at sa patnubay ng magisterium. Hindi sapat na basta't magbasa ng Biblia, kailangan din nating suriin ito sa loob ng pananampalatayang buo, buhay, at pinag-isang binuo mismo ni Kristo. Ang pag-aalis ni Luther ng ilang aklat ay paalala sa atin na ang pagkaunawa sa pananampalataya ay hindi dapat nakasentro sa kagustuhan ng isang tao kundi sa kabuuang aral na ipinasa ng mga apostol. Naway magsilbing paanyaya ang araling ito na mas pahalagahan natin ang kabuuan ng ating pananampalataya mula sa banal na kasulatan, sa tradisyon, at sa simbahan na siyang tagapangalaga ng katotohanan. Sa halip na malito sa dami ng tinig sa mundo, piliin nating makinig sa tinig ng simbahan, sapagkat ito ang tinig na ginabayan ng Espiritu Santo mula pa noon hanggang ngayon. Huwag tayong matakot na itanong, magsaliksik, at lumalim,
sapagkat sa bawat paghahanap ng katotohanan, makikita natin ang Diyos na laging tapat, laging kasama. Kung may natutunan ka sa video na ito tungkol sa kontrobersyal na pagbabago sa Biblia ni Martin Luther, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at i-share ito sa mga kaibigan mong naghahanap rin ng katotohanan sa pananampalataya. Marami pa tayong tatalakaying mahahalagang usapin sa pananampalatayang Katoliko, kaya manatili kang nakaantabay, kapatid.